Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 22 to 29, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin, punta lang kayo dyan sa pinaka-YouTube ko, nandiyan po yung link o sa description below na aking FB. Paki-message ako sa Messenger para sa detalye. Ang galing mo, halos sunod-sunod oh. General reading ha, hindi mo to personal reading ha. Meron kang 3, 7, 11, 12, 28. Maaari magkakaroon ka ng connection o connected ka sa mga number na iyan. Meron tayong Libra, Leo, Virgo, Scorpio, and Aries. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong mabago or baguhin. Parang na doon sa point na yun. Or gusto mong pwedeng halimbawa, meron ka mga nakaraan na sitwasyon or mga parang gusto mo siya, either sa iba is gusto mo tong ulitin at isaayos or may mga bagay o situation ka na gusto mong baguhin, maisaayos dahil doon sa point na yun, ano? Or gusto mong magkaroon ng positive outcome doon sa sitwasyon na yun na ginagawa mo, iniisip mo o i-pursue mo kung ano man yung aspeto ng buhay mo, pwedeng na yung iniisip mo actually. Andun din yung point na may mga times na mapipiling drain ka. Marami kasi ibig sabihin when it comes to a feeling drain. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa mga tao na makakausap mo, pwedeng sa mga makipag-communicate sa'yo, or sa mga news na marireceive mo. Mga kung ano man yan, no? Or sa karelasyon mo, yun. And then also is, andito rin yung point na may mga bagay ka na dinidesire o gusto mong aksyonan or maaring nandun sa point na gusto mong panindigan. Pero maaring nandun yung point na nag-iisip ka pa munang maigi or nagsisik ka o naglalakim ka ng mga information or kinakailangan sa sitwasyon na ito bago mo siya aksyonan. So, when it comes dun sa desire na yon o sa mga gusto mong situation. And then also, iba dito para may gusto kayong talagang i-transform or we want something transformation kung saan aspeto ng buhay mo yan. May mga small problem ka na pagdadaanan o pinagdadaanan sa iba sa inyo. Andito rin yung point na na medyo hindi naman siguro ganun kalaki but still may mga struggle lang. Yun nga, tulad na small problem. Yan, may mga konting situation na stress, anxiety, mga ganyan. O kaya naman is may mga complicated situation. Pwedeng when it comes to a complicated situation, pwedeng sa mga tao makakausap mo, sa mga tao makapagbigay sa ng drain sa sitwasyon, o kaya is kung may mga binibigyan ka talaga ng effort and hard work, pwedeng nahandoon sa point na yun. Yun. And then also is nahandun din yung point of mga debate or conflict na pwede maganap o mangyari. Ganyan. Mga malaki man o maliit yun. Nandun din yung point of pain. May mararamdaman ka daw na pain. Marami kasi ibig sabihin ng pain eh. Pwedeng sa physical activity na ginagawa mo or gagawin mo. Pwedeng sa mga nasa paligid mo, sa work mo. Or pwede rin naman na ma-exhausted ka or parang pagod, ganyan. Pwedeng doon. Kung saan, o pwede sa mga ano, di ba meron mga tao na pagka nakikipagsalamuha sa maraming tao, parang they feeling drained. Ako madalas ako ano diyan, na kapag nakapagsalamuhan ako sa maraming tao, parang nadidrain ako. Parang alam mo yung nakukuha nila yung energy ko. Tapos ako yung ang lalatag. Ganyan talaga ako. Hindi ko alam bakit. Pero maaring na doon sa point na yun, o kaya kung ano man yung sitwasyon na yan, no? O pwedeng may kausap pa na napapagod ka sa kanya na doon sa situation. Ando rin yung abusing. Marami rin ibig sabihin when it comes to abusing. Pwedeng yung sarili mo, inaabuso mo. No, kung saang aspeto ng buhay mo, pwedeng may tao nang aabuso sa'yo, or ikaw, may tao kang inaabuso, ganyan. There's an abusing situation ako nakikita sa iyo, sa iba naman sa inyo is mayroon ako nakikita na may tao na may pangliling lang.
mangliling lang o lilinglangin ka. Mag-ingat ka na lang. Baka hindi mo rin mapansin, mag-trust ka na lagi sa intuition mo. Tsaka handun din yung point of pag-uusapan or may mga chismis or pagchichismisan ka. Yun. Tsaka huwag ka rin masyadong maniwala sa chismis kaagad kasi minsan, yung mga chismis, alam mo naman yung chismis nanganganak. Alam mo naman yung mga chismis, grabe yung lipad, mas, kumbaga halimbawa, si Ason, buntis pa lang. Tapos, ang nakarating na lumipad, syempre, nanganak na. Alam mo naman yung di ba? Chismis. Alam mo naman yung mga tsaka huwag ka masyadong papaniwala, no? Nandiyan sa mga bagay-bagay na yan. And also, mag-ingat ka lang din sa mga tao na cheater. Or kung ikaw, cheater ka, di ba? Hindi lang naman kasi yan sa boyfriend, girlfriend, or asawa, ha? Hindi lang yan. Pwede yan sa mga salamuha mo, pwedeng nahado sa point na yun. Basta there's a cheating situation, basta may pandaraya or dadayain ka, no? Ingat ka na lang din. Baka maling lang ka talaga ng todo. May taong hindi pwedeng pagkatiwalaan, ingat ka. May sinasabi dito na may vehicle kasi ako nakikita, pwede may mga pag-uusapan kayo related to vehicles, or pwede rin na magpapagawa ka ng vehicles, nasira yung vehicles mo, or kung bibili ka o magpapagawa ka, baka maloko ka rin, mag-ingat ka na lang, diba? Baka mamaya bibili ka ng vehicles o kaya kung second hand, hindi mo alam, yung gulong pala niya may butas, hindi mo napansin. Diba? Tapos, yung makina niya pala, hindi pala good. O, di ba? Nagpagawa ka pa, bumili ka nga, tapos nagpagawa ka din, di ba? Yung mga ganun sitwasyon. Kung ano man yan na related to a vehicles, or pwede may mga hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, sumakay ka sa isang vehicles, di ba? Tapos may nakaaway ka pala doon. di ba? O nanakawan ka pala. Ako po, wag naman po sana. Yun. Magkakaroon ka ng mga questioning or quarrel sa isang lalaki. Itong lalaki na to is kilala mo na to. Pwede ito yung tao na baka kumunik siya sa'yo or ikaw kukunik sa kanya or pwedeng siya yung tao na hindi kayo magkakaunawaan or magkakaroon ng mga complicated situation. Pwedeng siya yun. Or pwedeng sa iba naman sa inyo, siya yung tao na cheater or lilinglangin ka. No, vice versa. And may mga travel, malayo man o malapit dyan. May mga changes of journey happen into your life, pero may mga bagay na mahahata ka pa ng nakaraan Hindi ko alam in what way pero either mangyayaring muli or mahahata ka ng nakaraan. Nandito yung point of distance. Pwedeng ikaw is magkakaroon ka ng distansya sa isang tao or sa mga tao, or pwedeng vice versa yun. Pwedeng may tao na magkakaroon kayo ng or di magdi-distansya sa'yo. There's a distance situation ako na nakikita dito. Or baka naman makareceive ka ng chismis din, di ba? Ikaw din, nakikisaw-saw ka. Well, choice po yan. Okay, maaaring nakita ka ng mga repeating numbers or connected ka sa mga number na ito. Ibig sabihin, your angel is trying to connect sa'yo dahil may gusto siyang mensahe na gustong ibigay sa iyo. Well, meron kang 999. Also, we have, ay, ang ganda. Ay, merong meron ka i-complete na sitwasyon. As in. Kasi this an action, no? Ibig sabihin, basta tatandaan nyo palagi na kailangan ang number is 4. Okay? Okay. There's a wish come true, pero makakamit mo si wish come true if ever na meron kang i-release sa buhay mo. Kasi there's a releasing situation, nahado sa point. Maghahandon yung point na success and wealth. Kumbaga, what goes around, comes around. Kung ano yung ginawa mo, yun ang iyong aanihin. Halimbawa, sa pera, nagtipid ka talaga, ganyan, o kaya sa trabaho, nagsumikap ka talaga, nagsipag ka, well, yun yung aanihin mo. Yung abundance na yun, yung blessing na maganda, yung bunga na maganda, di ba? Pero kung nagtamad-tamad ka dyan, ganyan, edi good luck. Yun sa point na yun, alam mo, palagastos ka, you need to release yun, di ba? Para yung wish come true mo talaga is makamit mo talaga. But still, there's a wish come true. Yan, magkakaroon ka daw ng mga realization, kumaga self-realization in some aspect of your life, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Andun din yung point na may mga manifestation ako nakikita sa'yo na huwag ka lang mag-manifest, kundi kailangan mo rin itong aksyonan. Ito very creative din, and this is a breakthrough para sa'yo na magkakaroon ng luck sa pathway mo, sa nakikita ko sa'yo dito.
And sinasabi rin dito na parang makikita mo yung sarili mo kung saan ka nararapat na opportunity or kung ano yung mga gusto mo talagang tahakin this time or kinakailangan, no? Tama to also have the 99, di ba? Release emerge to, ha? Kumbaga, how can you make room for something new to emerge? Ibig sabihin, paano, kasi kung hindi ka magre-release, halimbawa punong-puno yung cups mo, tapos hindi ka magre-release, paano papalitan ni universe iyan? At si universe ang mapupuno na, paano niya mapapalitan yan ng blessing kung punong-puno ka? May mga bagay na kailangan mo i-release. Lalo na kung yan is mga bad habit or yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Yun ang needed, ano? Yan. And so, 2, 3, 2, 3, this sa completion. Ibig sabihin, the endless cycle. And may sinasabi talaga dito na may kailangan ka talaga i-release. But still, merong end of a cycle happen into your life kasi completion ito. May magtatapos sa buhay mo. Kung sa aspeto mo yun, tapos ka na magbayad ng utang, tapos na ka na sa relasyon na ito, tapos ka na sa ganito, tapos ka na sa ganyan, ano ba yun, ba't may kalat, yun, nando sa point na yun. Sa love life mo, magkakaroon ka ng mga, ano, decision making to make, no? Yun, and maaaring nandun ka sa point na mag-jump ka to your passion. Kasi, tulad na sabi ko kanina, there's a change of journey happen, di ba, sa iba sa inyo. May mga movement or may mga taking action of movement ka na gagawin. We have the 10-11, take action, hope, new beginning, fresh start, lifestyle, purpose, spiritual awakening. Yun na nga, yung kanina rin na parang malalaman mo yung purpose mo more sa ngayon. This is a call to action to move forward. The sooner you get going, the sooner you will accomplish what you set out to do. O, yun nga yung releasing na sinasabi kanina. And your wish will come true. Those with patience will eventually reap the reward of their perseverance. O yeah, lesson to learn, ha. Maaari na doon ka sa point talagang may mga bagay ka na matututunan na this time. Kasi i-away ka ni universe, eh. Alam mo yung gigisingin ka niya o ng mga angels mo, gigisingin ka niya sa isang sitwasyon mo na hindi makakagot sa iyo yun, ganyan. Yun ang sinasabi ko. At kailangan mo talaga ng shifting or may mga shifting happen into your life. Tingnan natin ang ang iyong energy. Pisces. New beginning is coming. Oh, yung Wheel of Fortune. Balibaliktad pa ako, eh. Ano po ito? Energy niya. Okay, when it comes sa iyong When it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito is meron kang sitwasyon na medyo parang hindi ka nagbibigay ng effort na dun sa sitwasyon na yun, eh. Hindi ko alam kung ano yun. But still, yung iba sa inyo, nahadun ka sa sitwasyon na hindi ka na ganoon na nagbibigay ng effort. Halimbawa, sa relasyon mo, parang, halimbawa, kung may mga third party, hindi ka na nagbibigay ng more on focus doon. Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo man lalaki, man babae, bahala ka. Basta ako, magpo-focus ako sa destiny ko. Basta mag-focus ako sa work ko, sa stability ko. Pwedeng example ko lang yun, nandun sa point na yun. Basta may mga sitwasyon doon na hindi ka mag-give ng effort kung saan aspeto ng buhay. Like, kung sa pera yan, ako naman, baka naman kailangan mo magbigay talaga ng effort at kailangan mo talaga na magtipid at mag-save talaga ng money, di ba? Kumbaga, nasa sa'yo rin kasi yung decision making na ito para mas maging maganda yung luck mo nandun sa point na yun. And syempre, andito rin yung point na sa iba sa inyo is medyo when it comes sa energy kasi medyo may mga situation daw na parang iiksi yung pasensya mo. Ayan, may mga frustration. Ako na nakikita sa'yo. May mga situation na baka makaramdam ka ng katamaran na doon din sa point na yun. Parang mauulit lang yung nakaraan. May mga sitwasyon na mauulit lang yung nakaraan. Nandun sa point na yun. And then also, may mga situation lang din siguro na na-stiff neck talaga ako. Kamali ako ng tulog kagabi. Lakas ng lindol sa amin, grabe. Yun na nga yung sinasabi ko na may mga sitwasyon lang siguro na hindi ka makapagdesisyon, maaring
magkakaroon ka ng mga delay, i-delay mo, yan, baka magpapaliban ka sa mga kung saang aspeto ng buhay mo yan, pwedeng nahadod ka sa point na yun, sa iba sa inyo, and sa iba naman sa inyo, alam mo yung point na kahit na gusto mo na mag-focus sa sarili mo, gusto mo na magkaroon ng self-care pero pasaway ka. Yung mga ganun sitwasyon, kaya ingatan nyo din yung sarili nyo, ha? Yan, yung lalo na yung mga pasaway na hindi gaano kumakain ng mga gulay, fruits, mas marami pa ang kinakain ng mga meat, mga chichirya, 'di ba? Yun yun, no, medyo ingat-ingat din kayo, no? Para siyempre, masarap naman talaga kumain. Alam ko naman yun. Basta healthy lang, healthy dapat, ha? Yan. Well, choice niyo pa rin yan. May mga sitwasyon daw na parang hindi, parang you still holding a situation na hindi mo pa kayang i-let go eh. Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Siguro sa iba rin sa inyo is, yun nga, medyo, um, mas magpo-focus, o baka sa iba nagpo-focus kayo sa sarili nyo, pero medyo yun may pasaway effect eh, no? Siguro tuloy-tuloy nyo na lang yung siguro masabaan mo pa yung pasensya mo when it comes sa sarili mo rin, no? Well, kayo na rin yan. Tingnan natin. Parating. Nai-stagnant yung iba dito kasi may mga bagay kayo na parang gustong gawin or i-pursue or desisyonan pero stagnant yun eh, no? Parang nando sa point na yun. Parating. Uy, Wheel of Fortune ay Wheel of Fortune. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is may mga bagong opportunity o mga bagong pintuan na magbubukas sa iyo. Sa iba is this is your idea. Okay? Sa iba naman is iyon yung mga opportunity, project, creation, mga gusto mong gawin sa buhay mo, yan, or kung ano man yan, mga sisimulan mo, pwedeng na sa point na yon, no? Yan. May mga papers and documents din ako na nakikita sa'yo. Yan, kung may mga kontrata man yan or mga papers and documents na mapag-uusapan or may mga biglaang matatanggap or kung ano man yan, ano, na papers and documents at kung saan man magko-connect yan. Yan, sa iba sa inyo, ipasok nyo na lang. And then also, ang nakikita ko sa iyo is someone spying. Maybe you're spying or may tao na nag-i-spy sa iyo. Meron ako nakikita na may union eh. May tao, mabait itong tao na to eh. Magkakaroon ka daw ng communication or may tao na mag-open communication sa'yo or may tao na magkakaroon kayo ng union. Yun ang sabi dito. Magkakaroon ka ng union. Sa isang tao, I think kilala mo na siya kasi handun yung kindness nitong tao na to eh. Maaring nagkakausap na rin kayo pero mabait talaga siya. Magkakaroon kayo ng union nito sa nakita ko dito or sa iba is may mga pag-uusapan kayo na related to your project, trabaho, creation, papers and documents, mga ganyan. Makaka-receive ka rin daw ng gift. Iba sa inyo makaka-receive ka ng gift, money, tulong o pagmamahal. Or ikaw ito sa kanya or sa kanila kung sino man yan, ano, sa iba sa inyo. Handito rin yung point na may mga sitwasyon na maaaring magiging emotional ka. When it comes to emotional, hindi siya totally lungkot eh. Siguro emotional when it comes to unhappiness. Pwedeng ganun ang nakikita ko dito. Yan. Tears of joy, parang ganun. May mga ganun sitwasyon ako nakikita sa iyo. Alam mo, marami kang gustong gawin eh. Sa naisip ko dito, sa nakikita ko, marami kang gustong gawin. Marami pumapasok sa isip mo. May mga daydream ka, may mga pinapantasizing ka, or may mga wishful thinking ka nga na gusto mo talaga. Maybe you're manifesting or talagang gusto mo aksyonan, gawin, or kung ano man yan, i-foresaw no, sa iba sa inyo. Meron din ako mas nakikitang bata dito. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang mas bata sa iyo or pwedeng vice versa ito, no? Ikaw sa kanya mas bata. Sa iba, travel to. Malayo man o malapit, maaari may travel. Sa iba, this a shifting situation. Pero mag-ingat ka na lang kasi may mga time din ako nakita na para iba sa inyo is may mga pananakit ng ulo
or masakit ang paa. Baka rin naman kasi na may mga sakit kayo, 'di ba? Kung may mga sakit kayo, ubo, sipon, lagnat, medyo i-remedy niyo na lang din kaagad ano um para hindi rin kayo lumala o kaya pwedeng sa family related. Pwedeng sa family mo, isa sa kanila or kung ilan sa kanila is totally may sakit. Siguro ipa-check up nyo, ganyan. Or kung kailangan ng maintenance, i-maintenance. No? Mas maganda yung maagap. Tingnan natin dapat iwasan. Uy, ingat kayo sa finances. Ay, iba sa inyo parang, hindi ko alam kung medyo there's a hardship situation pagdating sa trabaho mo or sa pera mo. Ganyan. May nakita akong gano'n. Ingatan mo lang yung pera. Pero tingnan natin yung pera mo. Ingatan mo yung pera mo. Baka dumating talaga yung time na magka-struggle ka. Okay, dapat mong iwasan. Syempre iwasan mo yung hindi mo gamitin yung isip mo than to your heart. Kumbaga, you need to use your head pagdating sa mga decision making mo sa buhay mo. Iwasan mo yung mga taong bitter or being a bitter, mga tao na hindi maaasahan o hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kung ikaw ito, iwasan mo din yung mga tao na walang pakialam sa mga nararamdaman ng ibang tao. Kung ikaw ito, iwasan mo rin yun, di ba? Iwasan mo rin yung mga tao na, tulad ng sabi ko kanina, di ba, dito sa sitwasyon, yung mga mang-abuso ka or magpa-abuso ka o makisawsaw ka sa mga ganong tao. Iwasan mo yan ha. Siyempre, andito yung point na kailangan mo din gamitin yung creative thinking when it comes sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ang sinasabi rin dito. And then, nandun din yung point na gawin mo, kung may mga dapat ka kasi i-let go, dapat din, kasi andito yung releasing, di ba? Kung may mga dapat ka talaga i-let go, i-let go mo yun. No, yun ang din ang sinasabi, mag-let go ka. And then, kung may mga tao talagang very manipulative, o kaya kung may mga situation na mauuwi talaga in a conflict, mga violence, iwas ka na dyan, ano? O huwag ka na rin makasausaw, di ba? Kung may mga tao na kokontrolin ka, didiktahan ka, medyo iwas ka. Eh baka naman ikaw din ang ganito, no? Medyo iwasan mo yun kasi hindi rin maganda. Ingatan mo rin mga pananalita mo, ha? Yan. O kaya is, yung mga tao kung hindi magaganda yung pagsasalita, mga sinungaling, or kung ano man yan, medyo lumayo ka sa kanila, no, na doon sa point na yun. Tsaka yung syempre, wag kang masyadong, kung may mga link-link dyan, or pindot-pindot ka dyan, yan, ingat ka na lang, baka ma-scam ka, di ba? Kahit maraming scam ang ibig sabihin, pwedeng love scam, pwedeng pera scam, pwedeng kung ano man yan na related sa mga computer or gadget or internet, mag-ingat ka sa sitwasyon. Tsaka mas maraming lumabas dan sa pumasok na pera, ingat ka, ha? Kung may mga mangungutang, sabihin mo, bukas na lang. Pag dumating uli bukas, bukas na lang kamo uli. Puro bukas hanggang hindi na siya makautang. Diba? Ingat ka na lang dyan. Siyempre, yung mga paggamit-gamit mo din ng card, diba? Ingat ka, ha? Gamitin mo talaga yung intellect mo, ha? Yan, ingat ka sa mga paggamit ng card. Baka mamaya, mas scam ka talaga or pagka naku po, basta kung ano man yan. Tapos yung mga, kung bibili ka, syempre sabihin nito, free to. Hindi yun free, may bayad yun. Baka magoyo ka. Ingat ka na lang. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man tong love ni Pisces, please show me. Vice versa. Energy reading tayo. Oh. Okay. Sa mga single dyan. Sa mga single, aba, dami Isa, dalawa, tatlo. Ay, dalawa, tatlo? Marami nakapila. Isa dito, pasto. Parang ang daming pipila sa'yo.
Tawa ako dito ah. Pwede yung iba dito, kilala mo na to. Parang, hindi ko alam kung lahat sila or isa doon is parang naging kapamilya mo siya. Basta kilala mo na siya eh. Yun ang nakita ko dito. Yung dalawa dito is pwedeng mas ahead sa'yo, if ever, sa iba, at yung isa is medyo bata. O kaya naman, vice versa siya, kung ikaw is bata, maaring may kaedad ka doon o hindi nagkakalayo ng edad. Mayroon ako nakitang ganon. Ate, okay ba siya? Kasi dito sa sitwasyon, ang isa dito, ang nakikita ko, ideal person mo talaga siya. As in, ideal person mo siya. Yung isa doon, talagang siya yung tao na they want to be stable. Alam mo yung point na mag-iisip talaga siya in advance palagi. Nakikita ko sa kanya na hindi siya padalos-dalos, saka maipon siya sa pera. Yung isa naman, maaaring matagal mo na rin siya kilala or kung sino man sa matagal mo siya kilala. Pero yung isa dito kasi, hindi siya, ayaw niya magmadali. Parang masyado siyang mabagal sa sitwasyon. Parang slowly but surely siya nandun siya sa point na yun. Kaso why? Medyo parang isa dito sa kanila, meron pang tension na hindi natatapos sa kanila. Kaya mag-ingat ka kung ilan man yung kausap mo. Baka mamaya basta yun. Basta may something. Pero mabivision mo naman daw yun. Kailangan mo daw na magsiyas at maigi. Yun. Yun lang ang payo sa'yo. Okay. Tsaka kung sa internet nyo lang nakilala, ingat na lang din. Baka nahandito kayo sa sitwasyon na yun. Okay, kung kayo sa kahiwalayin to, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay dito sa connection na ito, no? Sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko kasi dito, magkakaroon, parang kasi they feel, gusto niya kasi mag-apology sa iyo. Nandun yung apology na nakikita ko sa kanya. Andun din yung point na gusto kanya kausapin. Medyo para sa kanya, itong sitwasyon na to is unfinished to para sa kanya, no? Yung na nakikita ko dito, gusto niya pa rin ng getting together. Sa mara sa nagkahiwalay dito. Mari nagmamatsyag pa rin ito, no? Yan. Itong tao na to. And then also, sa mga in a third party relationship, ayan na nga, nando sa point na yun, ano? Ang dami ring tao. Mayroon talagang third party, pero ang sabi niya kasi is, hindi ko alam kung ikaw yung third party or ikaw yung gumagawa ng third party, pero may paghihiwalay kasi na magaganap. Pwedeng sa part mo o sa part ng isa. Pero, if ever na sa part niya, halimbawa kung sino yung nag-third party, if ever na siya is makipaghiwalay doon, kasi kung may paghihiwalay mauulit yun muli. As in, gagawin niya uli yun. Yung sitwasyon. Mangyayaring muli. Okay, well, choice mo yon. Nasa sa'yo na to. No? Baaring iba sa inyo. Makikita mo naman yan eh. Mapapansin mo yan na talaga may third party. Baka sa iba sa inyo nagsisiyasat ka pa more. Ano ba yan? Ang dami ng red flag. Nagsisiyasat ka pa rin hanggang ngayon. Well, nasa iyo yan. Okay. Sa walang third party naman, ang nakikita ko sa inyo dito, may mga, okay naman, stable yung situation. Maari lang din, may mga times lang siguro na hindi kayo magkakaunawaan. Pwedeng madi-disappoint ka sa kanya or madi-disappoint siya sa'yo, vice versa. But silahan dito kasi si Ten of Cups, yan, kahit na magkaroon ng mga complicated situation dito sa relationship na to, nandun naman yung isa sa inyo is magpaparamdam ng apology. Hindi man niya sabihin yung sorry na words, but still mararamdaman mo yung apology nitong tao na ito. Malalim mag-isip yung isa. Hindi ko alam kung mas matanda siya ba sa'yo or ikaw yung mas matanda or talaga lang na itong na isa sa inyo talaga is malalim lang talaga din mag-isip. But still, ang nakikita ko dito is gusto kanya ipaglaban or kaya kanyang ipaglaban sa nakikita ko dito sa iyo. Yun nga lang, hindi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pag mali ka talaga na doon sa point na yun, yung isa sa inyo. Kaya medyo habaan mo lang din yung pasensya mo kasi may mga time na mauulit lang din muli yung sitwasyon. Kung may nangyari noon, mauulit lang din siya. Yun ang nakikita ko dito. Basta nandun yung support, sa nakikita ko dito.
Baka one day, ano, huwag naman sana. Baka one day makita mo na, oh, hindi na pala kayo. Di ba? Sa may mga third party, ano siya, no? Okay. Ay, buong mundo to. So, hindi lang to isang masak. So, you have also the world eh. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na hindi alam kung kailan eh, pero nagzi-zero yung situation, pero ang nakikita ko may malakas na mangyayari na lindol talaga. No, kung naulit na muli, kung nangyari na to sa amin, di ba? Mangyayari tong muli. Ang sabi dito, mangyayari siya uli. Oo, mangyayari siya muli. Oh. This week? Parang this week yung nakikita ko dito. Tama ba, universe? Malakas to. Actually, kasi marami ring caps. Medyo ingat na lang din kayo when it comes to ano, no? Sa iba sa inyo, ano yan, mga baha-baha. Well, nangyayari naman na talaga yan ngayon. Ingat na lang din kayo. Tingnan natin ang money, trabaho mo, vice versa. Okay, ay, devil, oh. Devil, anong ginagawa mo dito? Universe, ba't nandito si Devil kay ano? Oh my God. Babae? May babae? Universe, babae po. Kuhanin ko ha, para sa inyo. Isa pa po, babae po ba? Ay, naglalalaki siya eh. Sa iba dito, either babae ito or lalaki, but still, you need to protect yourself kasi ang nakita ko dito is may tao na marunong. May tao na marunong na gumawa ng masama sa iyo. Either ito is palipad hangin, or pinapausukan ka, or seremonya ka, yun ang sinasabi dito. Or hinihiling niya na something bad. There's a dark thought kasi ako nakita. Hindi naman siya totally black magic, pero parang black magic na rin. Kasi iba yung black magic sa marunong. Alam mo yon, iba yung black magic sa marunong. Kasi baka hindi niya rin alam na marunong siya nun, pero ang nakita ko sa niya, may ability siya. Itong tao na to, may ability siya. Nagawa ng masama. Pwede yung dila nito talagang pag nagsalita siya ay nagkakatotoo. Yun ang nakikita ko dito. Sabi sa inyo, may ginagawa kayong hindi maganda ha. Ingat kayo. Okay, kung wala kang trabaho. Kung wala kang trabaho, ay kailangan mo doon ng mag-action. Kailangan mo daw talaga na magpasya at mag-focus. Ay mag-ingat kayo, baka sa iba sa inyo is yung mga walang ipon dyan, baka mawalan kayo ng ipon, or hindi kayo makapag-ipon, or pwede rin na yung mga walang trabaho, or may mga trabaho, ingat kayo, baka mawalan kayo ng trabaho. Huwag naman sana. Diba? Malungkot yun. Okay. Sa walang trabaho, mag-action ka, magpasya ka at mag-focus ka raw. Ayun ang sinasabi dito ha. Huwag ka lang daw basta you need to take a risk when it comes sa paghahanap ng trabaho. So may mga trabaho naman, syempre is, may mga, hindi ko na alam kung minsan may mga times na tinatamad ka ba. or baka rin kasi may sakit ka o nararamdaman ka, pwedeng nahagos sa point na yun. So iba sa inyo is may mga, sa trabaho may mga bagong project, may mga bagong gagawin or isusubukan or a-actionan na situation. Yun na maari yun yung makakatulong sa iyo. Pero medyo, sa iba medyo delay to, no? Or i-delay for a while, pwedeng nandun sa point na yun. Ganon. Sa iba naman sa inyo, sa pera mo, as long as meron ka daw logic organized sa sarili mo, as long as makikipagsapalan ka talaga o yung gagawin mo na project, yun yung makakatulong. Project or idea ha, yun daw yung makakatulong sa'yo for your success. Ganyan. Kumbaga mas
magkakaroon ka ng abundance sa iba sa inyo. Yun. I-pursue mo yung mga dapat i-pursue. Diba? Yun ang nakikita ko dito. And then also, sa pera mo, siguro yung iba dito may mga bagong kontrata o may mga bagong gustong pasukan. Pwedeng yun yung makakatulong sa'yo para mas umangat yung pera mo. Ganyan. Sa iba sa inyo. Yun. Sabay sa inyo kung may trabaho na kayo, yan, stay ka, nandun yung stability when it comes sa meron ka sa akin. Siguro baka iba sa inyo matagal ka na, o kaya naman, halimbawa, pang umaga ka, still pang umaga ka pa rin, o kaya pang tanghali ka pa rin, kung pang gabi ka pa rin. Pwedeng nandun ka sa point na yun. O kaya kung nasa section 1 ka, hindi ka malilipat, pwedeng nandun ka pa rin sa section 1. Hindi ka mapupunta sa section 2, section 3, pwedeng nandun sa point na mag stay ka sa isang sitwasyon sa pagdating sa trabaho or kaperahan. Sa pera mo, ingat ka na lang Pero kung may mga project ka, i-accept mo yon kasi yun daw yung makakatulong sa'yo or mga gagawin mo na ideas or need to take a risk na situation kasi magsasucess naman daw ito. Baka iba sa inyo may hinihintay lang din kayo, di ba? Na kaya medyo nakikita ko yung delay. Yan, baka naghihintay kayo ng after 1 week, mas magiging busy na ako, magiging busy na yung company ko, o after 1 week, darating yung hinihintay kong pera, darating yung project ko, ganito, ganyan. Pwedeng nandun sa point na yun. Diba? Kasi may paghihintay din kasi ako nakikita. Pero yung iba, you need to take action pagdating sa pera. Pero darating naman daw yung good news. Before ending of this week is may mga good news na darating sa'yo or mas makararamdaman mo talaga yung pasok ng pera mo sa nakikita ko dito. Basta, pagdating sa pera, ingat ka pa rin, di ba? Huwag masyadong mas maraming lumabas dahil sa pumasok. Arigato namaste, God bless.